Good day everyone, especially to our professor, Engineer Rosemary Saavedra. We are going to present our end semestral project in Material Science Engineering. We are from BSCE 302C and our group is consist of 3 members. I'm Masayoshi Sato, the next one is John Paul Ritubis, and lastly, John Aris Opemia. This video will be all about the batteries. Bale, itong video na to is for battery only. Sabi sa instructions, pumili raw kami ng electrical engineering tools or product na ipepresent namin. So, battery po yung napili namin dahil gamit na gamit naman po siya sa pang-araw-araw natin na buhay. Para naman po sa overview ng entire video na ito, ito yung mga i-discuss naming tatlo. Introduction, history of batteries, and uses of battery ang mga i-discuss ko, while the material used in battery at methodology or process of battery naman ay i-discuss ni Mr. Opemia. Last part naman, which are the quality control in battery manufacturing and summary, will be discussed by Mr. Ritubis. Introduction. The battery is a device consists of one or more electrochemical cells with external connections for powering electrical devices. Lagi po natin tatandaan na yung battery po ay nag-i-store ng chemical energy and converts it into electrical energy. Sabi nga po rito sa definition ng battery, it typically consists of one or more electrochemical cells. Ang ibig sabihin po niyan ay ang battery ay nag-generate ng flow of electrons through an external circuit when connected to a device. Ang batteries po ay ginagamit para mapagana yung iba't ibang uri ng devices na madidiscuss ko po mamaya. And sasama ko rin po in this introduction na marami pong uri ng batteries, and ito po ay may didiscuss mamaya ni Mr. Opemia. Punta naman po tayo sa importance ng battery. Essential for powering a wide range of devices, from small electronics to electric vehicles and grid storage. Napakahalaga po ng batteries para sa atin kasi dahil sa batteries po, hindi na po natin kailangan ng direktang connection sa power source. Kasi pwede na po natin mapagana yung mga devices ng gamit lamang yung battery as a power source. Yan po yung unang kahalagaan ng battery. Pangalawa, batteries can be used as a backup power. For example, nawalan ng kuryente at nag-brownout po. Magagamit natin yung battery for emergency purposes. Bale, pangatlo po, dahil nga po yung battery ay ginagamit sa pag-i-store ng excess energy, nakakatulong po yung battery para ma-stabilize niya po yung electrical grid. Bale, nag-i-store po siya ng energy din kapag malaki na po yung kailangang supply, ay kinukuha po natin or ginagamit na yung energy na in-store sa battery. Dahil po rito, naiiwasan po natin ang power outage at yung kakulangan po sa supply ng kuryente. Alam naman po natin kapag nagkulang yung supply ng kuryente ay magiging mahal po yung mga bill natin. Kaya malaking tulong po talaga yung battery sa atin. Sa history naman po tayo ng battery. Noong 1799, si Alessandro Volta po is invented the first true battery na tinatawag na voltaic pile. Noong 1800s naman po, naganap yung development of the Daniell cell and other wet cells. Pagdating ng 20th century, mas lalong na-develop at nagkaroon ng iba't ibang uri ng batteries. Noong 1899, naimbento ang nickel-cadmium battery. Tapos noong 1950s naman po, inintroduce yung alkaline and nickel metal hydride batteries. Lastly naman po, yung noong 1980s, na-develop yung lithium-ion batteries na sa pangunguna ni John B. Goodenough at kasama niya po yung mga workmate niya, mga kasama niya po. Dito naman po tayo sa uses ng batteries. Una po ay consumer electronics, which are the smartphones, laptops, and cameras. Dahil po sa batteries, hindi po natin kailangan gamitin yung mga gadgets natin habang naka-charge or naka-connect sa saksakan. Kaya po,
kaya na po natin sila gamitin at mapagana kahit hindi direktang nakasaksak sa power source. Pangalawa naman po sa uses ng batteries ay pagdating sa automotive. Electric and hybrid vehicles, starting, lighting, and ignition in traditional vehicles. Dahil po sa mga batteries ay nakakapagpagana po tayo ng mga sasakyan, especially ng mga ilaw na ginagamit natin like headlights tsaka taillights. Meron na po tayong tinatawag na electric vehicles at napakahalaga po ng batteries pagdating sa mga electric vehicles kasi doon sila kumukuha ng electrical energy para mapagana yung buong sasakyan. Pangatlo naman po is industrial. Backup power supplies, grid storage, and renewable energy systems. Gaya nga nung sinabi ko sa importance of battery kanina, mahalaga talaga yung batteries kasi nape-prevent nito yung power outage ng buong bansa at nakakatulong ito sa pag-harvest ng renewable energy. And alam naman natin na mas magandang gamitin ang renewable energy kaysa sa energy na galing sa fossil fuels. Kasi yung fossil fuels po ay nakakasira po ng ating environment. Pang-apat at panghuli sa uses of batteries ay ang medical devices, pacemakers, hearing aids, and portable medical equipment. Malaking tulong po ang batteries para sa portability and mobility ng paggamit ng medical devices. Kinakailangan po na yung mga medical devices natin like portable defibrillator, insulin pump, and electronic medical monitors ay portable at magaan lang para magagamit natin ng madali at di mahirapan kahit sandalhin. So, next naman po is materials used in batteries. First po dyan is anode o yung negative electrode. Nagko-contain siya ng lead acid at lithium ion. Para sa lead acid, ang negative part ng lead acid na battery ay gawa sa lead dioxide. Ang lead dioxide ay matibay at kayang mag-imbak ng maraming energy. Sa lithium ion naman, yung lithium ion na battery, ginagamit ang graphite para sa negative part. At yung graphite ay magaan at magaling mag-conduct ng kuryente. Para naman sa cathode, yung positive electrode is nagko-contain siya ng lead acid at lithium ion din. Para sa lead acid, yung positive na part ng lead acid ng battery ay gawa sa lead. Ang lead ay matibay at kayang mag-imbak ng malaking energy. Samantalang sa lithium naman, yung lithium na battery is maaaring gamitin ng lithium cobalt oxide o lithium iron phosphate. Ang lithium cobalt oxide ay mataas ang capacity ng energy, habang ang lithium iron phosphate naman is mas safe at mas matagal ang lifespan niya. Next is electrolyte. Nagko-contain siya ng lead acid at lithium din. Sa lead acid, ang electrolyte sa lead acid ng battery ay sulfuric acid. Ito ay tumutulong sa pagdaloy ng kuryente sa loob ng battery. Samantalang ion ng battery, ang electrolyte ay isang lithium salt na natunaw sa organic solvent. Ito ay nagbibigay daan sa paggalaw ng lithium ions mula sa anode papunta sa cathode at pabalik. Para naman sa separator, ang separator ay gawa sa polypropylene o ceramic. Ang trabaho nito ay paghiwalayin ang anode at cathode para maiwasan ng short circuit habang pinapayagan ang ions na dumaan. Next naman is methodology o process ng paggawa ng battery. First dyan ang design and development. Para sa design and development, tinutukoy ang electrochemical design based sa pangangailangan ng application. Ibig sabihin, pinag-aralan kung ano ang magiging pinakamahusay na materyales at disenyo para sa particular na gamit ng baterya. Next is material preparation. Ang materyales para sa electrode ay pinoproseso at pinapaganda. Tinitiyak na malinis at puro ang mga ito para mahusay na pagganap ng battery. Next naman is electrode manufacturing.
prosesong ito, ang mga materyales para sa mga electrode ay nahalo, kinakabitan ng patong at tinutuyo. Ginagawa ito upang makagawa ng maayos na electrode na magagamit sa battery. Next naman is cell assembly. Dito ang mga electrodes at separators ay ini-stack o iniikot ng magkakasama. Tinitiyak na maayos ang pagkakahanay ng mga bahagi upang gumana ng maayos ang battery. Next is electrolyte filling. Ang electrolyte ay ini-inject sa mga naipon na cells at ito ang nagbibigay daan sa paggalaw ng ion sa loob ng battery. Next is formation and testing. Ang mga cells ay unang charge upang mabuo ang solid electrolyte interface or CEI layer. Pagkatapos, sinusuri ang kanilang pagganap upang matiyak na gumagana sila ng tama. Last naman is packaging. Ang mga cells ay sinisil sa angkop ng mga casing. Tinitiyak nito na protektado ang mga cells mula sa mga external na condition at handa na itong gamitin. So, let's proceed naman po sa quality control. So, sa quality control, first we have raw material inspection. Checking for purity and consistency. So, bago po gamitin yung mga materyales na gagamitin sa paggawa ng battery o yung mga raw materials po, dumadaan po muna ito sa masusing pagsusuri na upang matiyak at makasigurado na malinis at pare-pareho yung kalidad ng bawat materyales. Mahalaga ito dahil ang anumang dumi o pagkakaiba sa mga materyales ay makakaapekto ng malaki sa performance at haba ng buhay ng battery. So, next, in-process testing. Monitoring of electrode coating, thickness, drying levels, and assembly accuracy. So, sa pagmamanufacture po ng battery, may mga in-process po na pagsusuri. First po yung electrode coating thickness. Sa electrode coating thickness, pinag-aaralan po dito yung kapal ng pagsaing sa electrode upang mapabuti yung performance ng battery. Next naman po yung drying levels. Sa drying levels naman po, binabantayan po nito yung antas ng pagpapatuyo para maiwasan yung problema na dulot ng lamig na maaaring makaapekto sa reliability ng battery. So, next, assembly accuracy. So, sa assembly accuracy naman po, sinusuri dito yung presisyon ng pagkakabit ng mga bahagi ng battery upang makasiguro ang kaligtasan at performance ng battery. Next naman po is formation testing. Initial charging cycles to check cell performance. Sa formation testing naman po is pagkatapos ng pagkakabit, sumasailalim naman po yung mga battery sa formation testing. Dito na po siya binubuo. So, ito po, para po yung formation testing po ay para subukan yung performance ng mga cells sa mga unang cycle ng pag-charge upang tiyakin na sumusunod sila sa mga specifications bago yung final assembly. So, dito na po tayo sa final testing. Sa final testing, meron po tayong 4 na tinetest, which is yung capacity, voltage, internal resistance, and safety test. So, sa capacity po, dito po sinusukat kung gaano karaming charge yung kayang i-store ng isang battery. Then, sa voltage naman po, kine-check po yung output voltage ng battery upang matiyak na sakto po siya dun sa nakasulat sa kanya o yung nakatakda na voltage sa battery. Next naman po, internal resistance. Sa internal resistance naman po, tinutukoy po yung resistance sa loob ng battery upang masukat po yung efficiency ng battery. So sa safety test naman po, dito po ginagawa yung iba't ibang safety test para masigurong sumusunod sila sa mga standard ng international safety organizations tulad ng UL, IEC at ISO upang matiyak po yung kaligtasan ng mga battery sa iba't ibang paggamit nito. Next naman po is safety standards. Compliance with international standards like UL, IEC, and ISO.
So, yun nga po, gaya po ng sinabi ko kanina, sumusunod po yung mga battery manufacturers sa mahigpit na safety standard na tinakda po ng mga organization tulad ng UL o Underwriter Laboratories, IEC, International Electrotechnical Commission at ISO o International Organization for Standardization. So, sa pamamagitan po nito, tiyak na ligtas yung mga battery mula sa mga aspetong may kinalaman sa performance, resistance, sa mga pangkapaligiran at sa mga protection laban sa overheat o short circuit na luba pong mapanganib. So, dito na po tayo sa summary. Batteries are crucial for modern life, powering a wide range of applications. So, mahalaga po yung papel ng mga battery sa modernong buhay sa iba't ibang application. Kasi po, halos araw-araw gumagamit po tayo ng battery. Miski sa bahay natin, kahit saan tayo magpunta, lahat ng mga gagamitin natin, lahat po yan may battery. So, mahalaga po yung battery sa pang-araw-araw nating buhay and sa modernong pamumuhay. Kasi halos lahat po ngayon is high-tech na. They have evolved significantly since Volta's first battery. So, malaki po yung pagbabago nito mula nung naunang imbento. Dahil sa mga pag-usbong ng mga bagong materyales at pamamaraan sa pagmamanufacture. So, ngayon po, since padami po ng padami yung mga nadidiscover and pa-high-tech po ng pa-high-tech, and yun po, kaya mas nagbabago rin po yung mga materyales na ginagamit sa paggawa ng battery, which is mas maganda po. Modern batteries use advanced materials and manufacturing processes, and quality control is essential to ensure performance and safety. So, yung mga gaya po ng nasabi ko kanina is modern na rin po yung mga ginagamit ng mga material sa paggawa ng battery. So, mas maganda po ito. Then, sa pag-process naman po ng quality control, mahalaga pong mapanatili yung mataas na kalidad ng performance, reliability, at yung safety po ng mga battery. Kasi nga po, tulad po na sabi ko, lagi po ginagamit yung battery. So, pag lagi po natin ginagamit, mas mataas po yung risk na maapektuhan tayo nito. So, mahalaga po na mataas po yung makasiguro po tayo na safe po yung gagamitin nating battery. Sa insights, continued innovation is driving better energy density, safety, and sustainability. And emerging technologies like solid-state batteries and advancement in recycling could further transform the battery industry. So, sa patuloy na pag-unlad ng technology ng battery, napapabuti niya po yung energy density, safety, features, at sustainability. So, ang mga bagong teknolohiya tulad naman po ng solid-state batteries, nagbibigay siya ng pag-asa sa pagbabago ng industriya sa pamamagitan ng pagbibigay ng mas mahusay na performance at safety. So, yung mga pag-unlad sa recycling ng battery ay mahalaga para sa sustainability, pagbawas ng epekto sa kapaligiran sa pamamagitan ng mabisang paggamit muli ng mga materyales. So, yung mga recycling batteries po, maganda po siya para sa sa kapaligiran. Since recyclable siya, pwede natin gamitin ulit, and para sa sustainability po. So, sa kabuuang conclusion, ang matatag na quality control measures ay nagbibigay ng assurance na hindi lamang na natutugunan ng mga battery ang mga pangangailangan, kundi lalo pa po nitong nalalampasan ng inaasahan sa performance habang pinapanatili ang pinakamataas na pamantayan sa kaligtasan. So, sa patuloy na pag-unlad ng teknolohiya at patuloy na pagtaas ng pangangailangan sa mga solusyon para sa pag-iimbak ng enerhiya, ang paper quality control sa pag-manufacture ng battery ay magiging patuloy na mahalaga sa pagpapabuti ng hinaharap ng industry na ito. So, that ends our presentation. Thank you po.